Grabe guys, ito pala yung reason kaya nagkausap sila Yorme at Kong Chua. Ayan oh, pinadlock niya eh. So illegal nga dahil nga ayan kinasuhan na yan eh. So di alam din ni Yorme, nagulat. So sa kabilang banda po, ito naman po yung barangay 334, pinagiba po ni Yorme dahil illegal. So ang nakalap nating impormasyon ay papagibaan niya po, pero ang alam ko mas better at magtatayo ulit ng panibago. Ayan, so wasak na. So isa pa sa mga update natin, itong yung kulay blue na library, so pinapasira po ni Yorme para gawan po ng panibagong library po. So ganito na yung itsura po ng barangay 334. Illegal po yung pagpapatayo dahil nasa bangketa. So napansin natin na karamihan dito yan sa kalsada na ay dito dumadaan. So wasak. Sakop to ni Kong Chua. So tatlo yung in-update natin, yung ito Rasak Overcourt na ewan ko ano yung gagawin ni Kong Chua dyan. So kung ano yung plano niya, pero alam ko walang permit yan eh, kaya pinasarado. Tsaka itong barangay na 334 na pinagiba po ngayon, and ito naman pong kulay blue na gagawing library na i-improve. So gigibayin din yan kulay blue. So pero may plano dyan na aayusin. Alam ko library yung gagawin po dyan. So una kasi ang kwento niyan, ito kasi pinuntahan ni Yorme. Actually maglalakad lang siya dito, so nakita niya to na nasa bangketa, kaya pinagiba. So bukod dito, nakita niya rin po yung Rasak na covered court na mukhang may pinapatayo dito na walang permit, kaya pinasarado at pinapadlock. Ayun yung kwento niyan. So ito na yung itsura po ng ng barangay 334 Zone 33 sa Alvarez. So wasak na. Actually kanina lang pong winasak yan, no? Yung mga pader na yan sa taas, kanina lang, ngayon lang. Actually mga 11 pa lang eh. So ilang oras lang nila winasak. So kahit nagkaayos na, ay hindi pa nagkaayos, kahit nagkausap na, pinagiba pa rin. Pinagiba pa rin po. So sa kabilang banda, para maipakita ko naman po, isom ko na lang, hindi tayo kasi pwede makapasok dyan. Yan, sira na yung bubong oh. So ayan yung library na aayusin po ni Yorme na mas maganda. Alam ko parang aircon pa nga ipapalit dyan eh. Pero aayusin pa yan ni Yorme. So dito naman accept naman po ng mga tao dito, no. Hindi katulad ng mga ibang barangay na dami mamahal. Dito okay naman po, tanggap naman po nila na gigibayin. So ang alam ko naman is may papalit naman po dyan. So wasak. Ayan o. So mga pader muna po, ay hindi, yung mga gilid-gilid muna po yung pinawasak. So naka-ready na rin po yung truck na maghahakot po ng mga semento. Wala na rin palang bubong oh, natanggal na nila. And sa kabilang banda, yung ito, nakikita nyo to. Ayan, natanggal na nila yung parang dyan, bakal-bakal doon sa kabila. So ito, tingin ko madadamay itong bakal dito. Ito sakop nito tsaka dito. So ang dami. Nakita ko lang in the last yung nahakot po nila, kasi babalikan pa nila ito eh. Actually may mga notice na rin, may mga aware na rin po, at si Yorme mismo yung pumunta dyan, kaya pinagiba po. Ayan, may mga bubong pala yung nahakot. Si Yorme mismo nakakita niyan, kaya pinagiba po, inutos si Yorme. Mga ilang weeks na rin yun nung pumunta siya dito. So ngayon na nasimulan po yung paggiba. So ito yung issue po na dahilan ba kaya po nag-usap po si Yorme at si Kong Chua nung nakaraan po, no. So hindi ko alam kung ano yung mga pinag-usapan nila. So abangan na lang po. Sipin mo na lang. Yan naman yan. So Tayo kaya.
may chairman ko sa iba. Kasi nandito ako nun eh. Nung nagpunta doon. Yorme. Hindi ba kayo yung halikan ni Yorme? Ayun! Ayun, supporter pala ni Yorme. Alam po ako ni Yorme, tao ako. Since 2007. Ay, ano masabi nyo rin na napigilan yung pagputol ng kuryente dun sa... Ay, malaking ginahawag po sa amin yun kasi talagang kami ay nag-iisip. Sabi na magpaputol ng matilang kuryente at mawawala kami doon. Oh. So, it's good na andun naman si Yorme na patunay na hindi sila papamaya sa mga kanila. So, we got to know. Thank you very much po, nanay. Nay, Ay, Yorme! nailas lang, tanong ko lang, bakit pinag-iba po ni Yorme yung barangay na yan? Ang pagkanam ko kasi dyan, di ba bangketa? Bangketa. Which is dapat daanan yan. Opo. Kahit saan mang barangay na pinagabahan niya eh. Bangketa eh. So, okay naman yun. Kasi Oh. nasa bangketa. Ayan, pagka naayos yan, madadaanan na yan ang ng mga passers-by, di ba? Ah, Hindi sila- kagaya dito na medyo delikado. Di ba, daanan ng sasakyan to eh. Eh, doon makakadaanan yung mga tao. So, ibig sabihin, pabor po kayo na gibayin yung barangay. Kahit taga dito kayo. Ah, Kakaroon ng bago naman ay, di ba? Opo, May kapalit. pangako naman kasi ni Yorme, merong ibibigay sa kanilang magandang barangay hall. ma'am, may tanong ko na rin po, yung kulay blue, ginigiba rin. Anong Ay, ginagawa? yan po, parang gagawin yata ng panibagong ano yan eh. Ah, gagawin Structure. modern. Oo, structure, bago yan. Kaya, okay naman po kay Yorme yun. Maski sa amin, okay naman. Kasi lahat naman ng programa ni Yorme ay talaga namang napakaganda para sa mga batang Maynila. Kagaya ko, ako senior, di ba? For the good and betterment of Manila. Yun. Thank you. Ilang years na po yan yung barangay hall? Matagal na po yan eh. Mga 10 years daw. Kaya lang ito. Wala ni Kwan Patunay, change sa mga ito. Okay. No. Baka matagal pa na. Ay, Kasi yung dating chairman dyan eh. hindi lang ata 10 years to. Kasi si Chairman Gusalpa, I think is, parang hindi ko alam kung 3-termer na yan ha. Hindi ko lang alam. Kung 3-termer siya, 9 years yan. Pero kung 2-termer lang, 6 years lang yan. May nagsabi na rin Residente po. Nasa So, ito update lamang po tayo. Barangay 334. So, ganito na po yung itsura. Zone 33. So, ayan, ma-interview natin si nanay na pabor siya sa paggiba. Dahil nga nasa unang-una bangketa na nakaharang. So, pabor siya kahit taga dito siya no na ano, then nakausap niya nangako naman si Yorme. Hindi ko alam kung nangako pero sinabi niya na magpapagawa po ng panibagong barangay na mas ano pa diyan. So, isa pa sa mga i-update po natin na sinabi po ni nanay. So, ipakita ko lamang po no kasi nabanggit niya na rin po na itong library na ginigiba po ngayon din no. So, dalawa yung ginigiba. So, bubong pa lamang po yung ginigiba bandang gitna. Ayan oh. I-zoom ko na lang oh. Ayan, giba na. So, gagawing library po 'yan. So, hindi ko alam kung dito rin nililipat yung munisipyo. So, malaman pa sa mga susunod na ano. Pero ang utos ay pag-iba muna pero mas maayos at mas papagandahin pa po. So sa kabilang banda naman ipakita ko naman po sa inyo yung nagmura si Yorme nung nadaanan. Actually yung kwento kasi nito, nadaanan lang to ni Yorme. So ito yung project ni Yorme talaga. Nadaanan niya, then nakita niya na illegal. So ayan. So dito naman sa kabilang banda pakita ko lang Alvarez tayo, Alvarez. So ito naman po yung isa sa mga issue naman po no. Rasak court naman nata to. Pinapadlock na rin po ni Yorme. So nakabinbin yan. So ayun po yung reason kaya nagkausap po si Yorme and si Kong Chua. Dahil nga dito no. So di ko alam kung ano yung pinag-usapan nila pero ayan. Ano yung pinag-usapan nila? Bakit pinadlock yan? Ha? Walang permit, Walang permit. legal. Pinagiba lahat ng mga basketball court na... So kinasuhan. Oh, may kaso yun kasi yung lahat ng mga bakal dyan basketball court hindi alam kung saan napunta Yung pala yung kinaso dyan. City Hall yung pinagawa ng ng City Hall yun.
So ayan na oh. Wasak na yung barangay. Salomo 21. Hindi po. Membro lang po ako dito sa... So tatlo pala yung update natin dito. Rasak. Ayan ito yung rasak na Makikita nyo, meron doon. pinagiba. Para updated po kayo sa mga ganapan po dito. Ayan, pa-like, pa-share po, then pa-subscribe na rin po sa ating channel. Ito po yung update natin dito po sa Barangay 334 Demolition po.